So ngayon po ay titingnan po natin yung atin pong mga hito unang araw ng sila ay binitawan natin dito. Ding. Nalilinisan pa natin ito, hindi pa natin nalinisan. Wow, ang ganda ng tubig, malinaw. Tingnan natin kung makikita natin sila. Yun. Ayan, makikita ko po. Okay, against the light tayo, so likot. Ayan. Nakikita ko po sila, kaya lang lilitaw lang siya ng konti. Tapos balik naman sa ilalim. Okay, so papakain. Ayun sila, oh, yun, oh. Yan, hindi lang makita siguro sa camera. Yun. Hindi sila hindi makita, pero pag maglutang silang bigla. Ang sabi ng karamihan, ayun, oh. Yun. Ang sabi ng karamihan ay active sila pag gabi. Mas active sila pag gabi. Pag mas mabilis o malakas sila kumain pag gabi. Yun, oh. Yun. Makikita nyo ang gumagalaw. Yun na yun sila. Lumulutang ng saglit tapos balik sa ilalim. Oh, yun, oh. Yun. Kita nyo yun. So far ay okay naman sila. So ang tanong po ni Tita Cons at saka ni Emilia Dasalia, kung hindi ba ito aanurin o kaya lilipat sa ibang lugar kapag magtag-ulan, siguro ang masasabi ko, kung may mas malaki pa na baha sa mga nagdaan kay Bagyong Christine, wala na tayong magawa doon. Actually po, yung binilihan ko dito wala na daw eh. Binilihan ko po dito dahil mababang lugar sila sa Naga. Sa Naga ko po ito binili. At po, wala na. Yung source nito, yung breeder nila, yung mga fingerlings na kasama nito wala na. So wala tayong magawa talaga doon. Pero kung ang tanong kung ito ay aanurin o kaya sabihin natin ay lilipat ibang lugar kapag may ulan, yun na nga sabi ko, kung hindi siguro ganun o higit pa, hindi po mailipat ito kung hindi po malaki pa o mas matindi pa sa Bagyong Christine. Sa gagawin po kasi natin ito po kasi pakita ko po sa inyo, ito po siya ay naluok po ito siya, ito. So ito po ang pangalawang pilapil natin na gagawin. Pero doon sa taas po natin binitawan yan, Yan. Ayan. Maliliit pa kasi. Pag malaki-laki na sila, ito bibitawan po natin ito dito. Ito po ay mga 4 meters square. 4 square meters yun ang posibleng laki nito. Ay, nagtawag na ng kape si Ate Merlin. So ito po ay pakita ko po sa inyo, ito po ay look, wala pong lang po ito, sahod lang po ito dyan sa konting
patag sa taas. Tapos hanggang dito. Ito po yung creek dito na ito po ay papasukan lang po ng tubig kapag may baha dyan sa creek. Creek na kasi dyan sa kakakita ko po sa inyo yung creek. Yan, ito po banda. So ito na po yung creek ko. Yan. Yan. Ito pa. Ayan, maliit na ilog. Ano. So yan po. Pag malaki ang tubig dyan, saka lang po dito unti-unti papasok yung tubig. Wala po yung current. Ano, pumapasok lang. Ano, hanggang dito. Hanggang doon sa taas. So ang gagawin po natin, dito po tayo lalagay ng malaking ano talaga, malaking pilapil. Okay, dito ito yung dito banda, dito kasi para maiksi lang yung ano, yung lawak niya, maiksi lang. Ayan, so nasa mga siguro mga 5 meters ang lapad doon. So yun lang po yung gagawin po natin. Haharangan natin sa dito mga 2 meters ang pwedeng itaas niya para po hindi makapasok yung tubig mula doon sa creek. Papasok lang po yan sila, wala pong current, so hindi po yan sila lipat. Lagyan po natin ito ng screen. May screen po natin na yung doon ginamit natin sa manok ay tatanggalin na po natin yun at ilipat po natin dito yung screen. Okay, so yun lang. Ngayon mayroon pong nakita po tayo na nag-aalaga sa mga concrete pond, no, yung hollow block. Maganda din po yun. Maganda po yun. Pero kailangan yun ay ano, may aerator tayo. May pahangin at saka yung filter na iikot para malinis ang tubig. Kailangan natin yun. Pero ito kasi siya, sa mga ganito, ito po ay mga ano lang, tawag dito, rural, no? Na mga natural lang na mga gawa ng mga ano, pan na yan. Okay. Pero gagawa po tayo doon yung mga ganon, gagawa po tayo. Pero maganda kasi yun, malapit sa bahay kasi kailangan yung aerator. Kailangan natin lagay ng filter para po, kasi kung hindi lagi kang magpapalit ng tubig. Yan. So kung ayaw natin na ano, magpapalit ng tubig, yan, gawa natin ng aerator at filter. Yun po, God bless.